Sa mundong pinatatakbo ng pananampalataya na bumubuo sa komunidad at nagbibigay inspirasyon sa kaluluwa, tatlong simbahan ang aming napili na nagtataglay ng hindi mabilisang pagmamahal, pagtibay at ganda ng arkitektura. Samahan niyo kami maglakbay sa tatlong banal na estruktura, kwento ng pananampalataya at paglalakbay para alamin ang nakakamanghang kasaysayan at kultural na kahalagahan ng tatlong simbahan na ito. Sa malalim na bulubunduking bayan ng Indang sa Cavite, may isang simbahang nagtataas-taasang tahanan ng pananampalataya at kultura, ang simbahan ng San Gregorio Magno. Itinatag noong ika-16 na siglo, ang simbahang ito ay nagsisilbing patunay na matibay ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga taga-Indang sa kanilang pananampalataya. Ang simbahan ng San Gregorio Magno ay hindi lamang isang gusali. Ito ay tahanan ng ating mga pangarap, pag-asa at mga panalangin. Sa bawat misa, pagdiriwang at pagtutulungan, ang simbahang San Gregorio Magno ay naging buhay na lente ng kasaysayan at kabayanihan ng mga taga-Indang. Sa bawat kislap ng kanyang retablo, at sa bawat dasal na bumabalot sa kanyang mga pader, ang simbahang San Gregorio Magno ay patuloy na nagbibigay liwanag at gabay sa bawat puso na dumadaan sa kanyang pintuan. Si Pablo de San Antonio ay isang praile at historianong Espanyol na nakilala sa kanyang kontribusyon sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Sinilang siya noong 1690 at namatay siya noong 1750. Isa siya sa mga unang praileng nagpapakadalubhasa sa wika ng kultura ng mga katutubong Pilipino. Pinasikat niya ang kanyang aklat na nagngangalang Crónicas de la Apostolica Provincia de San Gregorio na naglalaman ng mga detalyadong record tungkol sa kasaysayan ng mga misyonaryong pagtatanghal ng mga Agustino sa Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay mahalagang sanggunian sa pag-aaral ng kasaysayan ng pananampalataya at lipunan sa kolonyal na mga panahon ng Pilipinas. Noong 5885, 1585, nagsimula ang pagpapalaganap ng pananampalataya sa silang sa pamamagitan ng mga Franciscan sa pahintulot ni Cristobal Salvatierra. Pagkatapos ng 10 taon noong Pebrero 3, 1595, itinatag ang parokya. Itinayo nila ang isang maliit na kapilya na gawa sa magaang mga materyales na inihandog kay San Diego ng Alcala, kasama ang isang maliit na paaralan.
May mga alam po ba kayo na storya tungkol po din sa simbahan natin sa bayan ng Silang? Ang alam ko lang doon, pag magmimisan, pupunta ko doon yung, merong daanan dito na sa ilalim. Yung ilalim na simbahan, may daan doon. Pabaksak doon sa pandaw sa ilog. Tunnel po. O paano gano'n? Pero tubig. Sa tingin niyo po, yung tunnel na yun, para po yun sa para makatakas yung Hindi, wala naman dapat tumakas na tulaman, nakakulong eh. Parang, hindi ko maintindihan nga eh. Hanggang tanda ko na meron, hindi ko maintindihan kung bakit nga eh. Sa tingin niyo po, yung simbahan na yun, ginamit po pang tago ng mga Pilipino para sa mga Kastila. Hindi ko alam yun eh. Pinamamahalaan ng mga Franciscan ang Silang hanggang 5,611, 1611. Sa hilid ng simbahan ng Birhen ng Candelaria sa Silang, Cavite, matatagpuan ang isang lugar na nagbibigay pugay sa buhay at alaala ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ay isang monumento na may statwa ni Rizal kung saan nakasaad dito ang kanyang huling paalam. Ipinapahayag ng mga sulat na ito ang mahalagang kaganapan sa buhay ni Rizal, kung saan dito sa Silang, Cavite, sinasabing nagpaalam siya sa kanyang pamilya bago pumasok sa kanyang pag-exile sa Dapitan. Sa loob ng mga taon, ang parokya ng San Juan Nepomuceno sa Alfonso, Cavite ay binasbasan ng biyaya ng pananampalataya na sinimula ng mga tagapagtatag nito. Hindi lamang na ang maliit na butil na itinanim ng mga misyonero, 160 taon na ang nakakaraan ay lumaki at umusbong bilang isang matibay na puno na may mga ugat na sumisidi sa mismong puso ng bayang ito. Doon sa simbahan, nang nagsisimba po kayo, Ano? mga kaganapan po. Dito sa simbahan dito. Opo. Ay di, pagka yung Mayo, nagpo-prosesyon. Pero ang piyesta dito, June 13. Yun yung pinag-prosesyon ng buong barangay. Paano po kayo nakikilahok sa mga programa ng simbahan? Paano po kayo nakikilahok sa mga programa ng simbahan? Ako ay di, pagka magpipiestang gayon, may nangihingi. Opo. Sabi, kami maniningil kahit walang pautang. O, di Opo. nagbibigay ako. Okay po. Isimba eh. Okay. Paano po kayo nakakatulong sa mga miyembro ng simbahan? Sabi, di pagka nahihingi nga ng Bibigyan niyo ba? kung pag magpapamisa ika, Opo. di nagbibigay Linggo-linggo, ako. Ang kayang ibigay. may mga nakatoka para sa pagpapakain ng pari. Kung magkano ang kaya mong iabot, nag-aabot. Ganon. Okay po.
nakatoka para sa kabisilya ng simbahan, ganun. Tapos tuwing magpapasko, mga tawag dito, simbang gabi, toka-toka ang bawat tao, grupo-grupo, tapong-tapong para sa pagpapakain sa mga tao, ganun. Ngunit naging isang simula ng paghahanap sa Diyos bilang pinakapinagkukunan ng lakas sa gitna ng mga pagsubok at komplikasyon ng kasalukuyang buhay. Ang pananampalataya ay tiyak na naging bahagi ng buhay ng mga Alfonsino, isang mahalagang bagay na hindi maaaring makuha sa kanila. Noong ika-16 ng Mayo 1859, sa panahon ng pamumuno ni Reyna Isabela II ng Espanya, ang mga baryo ng Alas-as at Sinalyo ay hiwalay mula sa bayan ng Indang Cavite upang bumuo ng bayan ng Alfonso. 2 taon ang nakalipas, noong Enero 20, 1861, ang unang paring-pari, Reverend Father Fray Jose de Santa Teresa, ay tinanggap sa Alfonso sa harap ng mga mataas na eklesyastikong at sibil na opisyal. Ang ikatlong gobernadorsilyo ng Alfonso, si Don Felix del Mundo, ang nagtutok sa pagtatayo ng unang maliit na simbahan sa hilaga ng Mabini Street. Mula noon, 3 dagdag na simbahan ang itinayo. Bawat isa ay nagtamo ng pinsala dulot ng bagyo, digmaan at iba pang kalamidad.